Nagsumite na ng sinumpaang salaysayang Malaysia National na nagpatira kay Denise Cornejo sa condo unit kung saan binugbog si Vong Navarro. Kinukwestiyon naman ng kampo ni Cornejo at Cedric Lee ang NBI dahil sa pagsasapubliko ng mga ebidensya tulad ng text messages umano ni Lee kay Navarro. Balita hatid ni John Consulta. Ipinakita ng NBI sa GMA News ang iba pang mga text message na pinadala ni Cedric Lee kay Vong Navarro pagkatapos na nangyaring pambubugbog. Sa text message na ito ni Cedric noong January 23, tiniyak nito na lalaki silang kausap basta't tumupad lang si Navarro sa pagdedeposito ng pera sa account ni Denise. Pero sa text na ito noong madaling araw ng January 24, pinagbumura na ni Lee si Navarro at nagbantang kakasuhan na lang daw ni Denise si Vong. Sa naunang text si Cedric kay Vong, dapat daw bayaran ni Navarro ang mga nasirang furniture ni Denise tulad ng sofa, TV at iba pa. Hindi sinabi ng NBI kung ano ang sagot ni Vong kung meron man sa mga text messages na ito. Isinumite na ng abogado ng Malaysia National na si Gregory Binunus ang kanyang sworn affidavit. Nakapaloob dito ang nauna niyang pinahayag sa NBI na December 2013 daw nang magkakilala sila ni Denise sa isang social event sa Maynila. Pagkalipas ng isang buwan, pumayag daw ang Malaysia National na patuloyin si Cornejo sa kondo sa hiling ng dalaga. Dapat makaka-add on yun to strengthen our case. We will just the same forward it to DOJ. Order on the prosecutor to process. Palag naman ang kampo ni Denise at Cedric, hindi dapat naglalabas ng impormasyon ng NBI patungkol sa kanilang investigasyon para hindi magkaroon ng maling impresyon ng tao sa nangyaring insidente. Ako ay nalulungkot din na naman at hindi ko alam kung ano ang gustong pakita ng NBI. Bakit po hindi kami nasabihan? John Consulta, GMA News.